Ma'am, ano ba? Seryoso ako. Ha, ha, ha. By the way, ano po advice mo sa mga naghihintay ng item na walang kasiguraduhan? Willing naman ako maghintay kaso yung mga tao sa paligid hindi. Hi teachers, hi future LPDs. Kumusta, kumusta? Medyo ano yata yung nabasa ko sa dulo, yung tao sa paligid, hindi. Okay, ganito yan Unang-una sa lahat, huwag niyo silang pansinin. Kung magulang niyo man sila or pamilya, respetuhin niyo sila. But i-divert natin ito into positive. Isipin na lang natin na kaya sila ganun mag-isip kasi gusto na nilang gumanda yung buhay natin, gusto nila magkaroon tayo ng trabaho. Ang daling sabihin ng sinasabi ko, no? Pero ang hirap din naman, yung bang kapag ikaw yung nandun sa feeling na yun, ano yung mararamdaman mo sa mga taong nasa paligid mo? Kasi sa totoo lang, na-experience ko din yan. Pero hindi talaga totally doon sa mga pamilya ko talaga. Or minsan ang iniisip ko, ako lang siguro yung nag-iisip, hindi naman talaga nila ako pinapressure, kundi yung sarili ko lang. Then sinasabi ko lang na yung ibang tao yung nagpe-pressure sa akin. Ang gulo, no? It's either kasi yung sarili mo lang talaga yung name-pressure sa'yo. Ikaw lang yung nag-iisip ng iniisip nila. Or totoo talaga na pinapressure ka nila. It's either gusto nilang mapaganda yung buhay mo. Or baka name-pressure lang talaga sila. Pero ganito yan, surrender everything to God. No? Ipag-pray mo yan, yung nararamdaman mo, yung situation mo. Ito lagi sinasabi ko enjoy your waiting season. And yung waiting season na yan, gawin mong makabuluhan. Kasi sa totoo lang nakakalito. Kasi hindi talaga tayo sigurado kung magkakaroon tayo ng item. And yun, what if lang walang item talaga. So masasayang yung isang taon mo. Kaya ako sumugal talaga. And sa pagplano mo, sa decision mo, ipagpipray mo, and bandang huli, huwag kang magkakaroon ng regrets. Huwag ka nang magsisisi kasi yun na yung dinesisyonan mo. Kasi ako noon, iniisip ko, sabi ko, mag-private kaya ulit ako habang naghihintay ng item. Pero yung totoo, hindi na. Hindi na ako nag-apply sa private. Kasi sabi ko, okay na to, magsasab na muna ako. 'Di ba? Tapos nag-rank 1 ako. Iniisip ko noon kung mag-a-apply ako ulit kung saan ako nag-apply dati. Pero yon, nagkaroon ako ng firm decision. First time ko yon na panindigan yung decision ko. Sabi ko, hindi na ako mag-a-apply doon. Sa bawat decision natin, sa plan natin, always pray. Then panindigan natin kung ano decision natin. Magkaroon tayo ng plan A, plan B, plan C. Kasi kayo po talaga yung nakakaalam niyan. Kung gusto mo, okay lang mag-apply muna sa private. Kaso ang talo natin dyan kung may kontrata. Kasi yung iba minsan 1 year, 2 years, what if tinawag ka agad sa item, masisira yung contract mo. Pwede ka naman mag-resign, pero depende yan. Ako naman noon, habang naghihintay ako, nag-tutor po ako. And yung sa pag-tutor ko, nakatulong din sa akin yun. Paano mag-cater ng needs ng mga bata. Natuto rin ako ng mga strategies and technique. Kung wala naman, pwede rin magtrabaho muna ng ibang trabaho. Basta ganito yan, enjoy your waiting season. Maging firm ka, mas maging faithful ka, kasi faithful si God. Magsulat ka sa notebook kung ano itong plan mo, itong plan A, plan B, plan C, hanggang Z kung pwede lang. Kasi hindi rin talaga biro na hindi tayo sigurado sa mga item tulad and may kanya-kanya tayong situation. Kasi isipin nyo yun, nag-rank 1 na ako and yung 1 year na yon hindi ako nagkaroon ng item. But praise God, nagsasab ako. Siguro kung nakakabitin pa, sabihan nyo ako ng part 2. Basta wag kang papa-pressure sa paligid mo. And habang walang ginagawa, magbasa-basa, mag-aral-aral, manifest, mag-pray. At yun lamang po. Thank you po.